Good morning guys, it's 5:30 a.m. Monday na naman, simulan na naman ng panibagong week. Buti na lang holiday ulit sa Wednesday. Kaya may pahinga ulit ng Wednesday. Nandito pa yung mga grocery namin nung Saturday and Sunday. Pero yung mga kailangang i-ref, i-freezer, yun, nailagay ko muna sila sa ref at freezer. Alam yun na, dapat mailatag ko na to para makapag-grocery haul na tayo. And Monday is laundry day, guys. Umaapaw na din yung laundry sa laundry basket. Kaya talaga kailangan na maglaba today. Ito naman ang itsura dito sa kitchen. Yung saging, parang okay na siya. Pero mga bukas pa siguro yan para magawang banana cake. And ito yung mga dry dishes na kailangan kong ayusin lang naman. So yun lang naman yung dapat gawin ito sa bahay ngayong umaga. Prep muna ako ng baon nila, guys. I'll see you all later. Pinilhan din namin pala si Kyle ng water bottle. Kasi ang lakas niya magtubig dahil nagbabalibol siya. Kailangan daw niya ng mas bigger na nalagyan ng water. So, ito, 2 liters na to. 1,000 lang to, guys. And sa SM namin yan nabili. Nagamit na namin siya kahapon na nag-pickleball kami. And okay naman. Parang tumatagal naman yung lamig. I'm not so sure pa. Malalaman natin today kay Kyle kapag nagamit niya na sa school. Aqua Flask na sana yung bibili namin sa kanya. Kaso, nasa 1.5 yung presyo nun. O 1.4 ba? Mas mahal. Kasi si Kyle ang lakas makawala ng water bottle. Plus, mabilis mabugbog. Kaya ayaw pa namin siya bilihan ng mahal talaga. Okay lang naman yung mga ganito kung ma-retain lang din yung lamig. Yun naman yung importante. Easy na baon lang yung piniprep ko, guys. Ayan, siomai. Sarap tingnan mo. Napakita ko sa inyo, Maggie. Ayan yung itsura niya. Ito yung siomai na binibili namin sa SNR. And mi-steam ko lang to for 25 o 30 minutes. Kasi frozen eh. Yan yung brand niya, oh. Sama sa haul ko. Pero babasa ka na ng isa. Sobrang easy lang nitong gawin. And gustong-gusto namin lasa nito. Matutuwa tong mga to na ito baon nila. Ayusin ko na muna yung baon nila, guys. And here's our baon for today, guys. Siomai. Yung kitali tsaka kay Kyle, lalagyan ko pa yan ng chili. Yung girls ayaw nag-chili eh. Pero ang sarap nito, guys, lalo na with chili. Hindi nakakailangan ng toyo. Kami pag kinakain namin to, hindi namin siya sinasawsaw sa toyo. Nilalagyan lang namin siya talaga ng chili. And kasama na yung chili dyan. Sa package niya, may kasama ng isang chili. Happy Monday, guys! Pasok naman tayo sa master bedroom, guys. And ito naman ang itsura ng aming kwarto. As always, yung kurtina lang naman ang kailangan kong buksan yung bintana, and ayusin lang yung bed, guys. Yan lang yung gagawin ko dito. Naready ko na yung damit ni Daddy for today. Pag-akit ko, yan muna unang ginawa ko eh. I-akit ko na lang si Snow White dito para makapag-vacuum siya. And para mas makakilos ako sa baba, kailangan kong maglatag ng mga grocery para makapag-grocery haul. So, yan lang naman yung mga gagawin dito, guys. Magdiligpit na ako para makababa na rin agad ako. Nung weekend pa, nagtitingin ako ng mas darker na shade ng gray na curtain. Kasi parang mas gusto ko yung gray na gamitin ko dito. Yung ganitong klaseng gray. Sana. Parang yun yung mas maganda. Kaso wala akong nakuha. Sa SM lang ako naghanap eh. And wala akong nakuhang gusto ko na shade. Actually meron, kaso ang haba naman niya. Hindi ka siya kasing size ng mga curtain na nakakabit dito ngayon. Ligpit na muna ako, guys, and I'll see you all later. Tapos na akong magligpit ito sa master bedroom, guys. Sobrang mabilis lang naman ligpitin dito. Higaan lang naman, tsaka yung curtain lang kailangan kong ayusin, and then yung damit nga ni Daddy. Kaya pag umakyat talaga ako dito, dapat ligpitin ko na rin kaagad. Kasi saglit lang naman talaga siya. Hindi na kailangan ipagmamaya. Tsaka kapag ang kwarto, yung higaan magulo, parang ang gulo-gulo lang talaga ng buong kwarto. Kaya ako talaga everyday gusto ko, nagagawa talaga yung higaan namin. Parang hindi kasi nakikickstart ng day ko. Maliban sa syempre, kailangan ko munang asikasuhin yung mga baon nila. After nun, kailangan ko talagang ayusin yung higaan namin. Madalas talaga napaprocrastinate pa tayo. Parang ayaw pa natin gawin. Pero ang bilis lang palang gawin. So, ayan na guys, yung master bedroom. Si Snow White na bahalang mag-vacuum dito. At least pausing sa gagawin ko. Big help talaga si Snow White sa gawaing bahay. Bababa na rin ako. Magsasort muna ako ng laundry. Kailangan makapagsala muna akong laundry bago ako mag-ayos ng mga grocery. Baba na tayo guys sa sala. It's 8:23 na guys, and tapos na akong maglinis ng bahay. Nag-manual vacuum lang din muna ako, hindi ko muna pinaandar si Snow White ngayon dito sa baba.
And nakasalang na rin yung first load ko ng laundry. Yung naririnig yung ingay sa background. Nakapasok na rin si daddy, kaya solo ko na yung bahay, guys. Kapag wala na rin silang lahat, mas makikita mong malinis na talaga yung bahay. Mas hindi na magagalaw yung lahat ng niligpit ko. Kaya gusto ko talaga pag nagliligpitin ako kapag wala na silang lahat, kapag nakalsa silang lahat. Mas tas na naman yung kalat ng mga bata dahil mga teens na naman sila. Unlike nung mga maliit pa sila na yung mga toys talaga kalat-kalat. Kaya I feel yung mga mommies na toddler pa lang yung mga babies, makalat talaga ang bahay pag ganun. Good thing lang dati, may playroom kami. Kahit dun sa old house namin sa Mandaluyong. Kaya kapag hindi mo feel maglipit, sara mo lang yung pinto ng playroom. Sa isang house namin dun sa Mandaluyong, yung room ng mga kids, siya yung naging playroom. Kasi hindi rin naman nila gustong matulog doon. Sa amin pa rin sila sumamang matulog kasi that time mamaliit pa sila. Kaya okay din dahil may designated na area para kung saan itago yung mga toys sila at kung saan sila naglalaro. Though of course, yung sala namin noon, yung kwarto pa rin namin nila daddy, nagkukulo pa rin yung sobra kasi nagdadala sila ng mga toys nila doon. Pero mas nakokontrol mo siya yung mga toys na dadalhin nila sa kwarto or sa sala dahil pag naglalaro sila, sinasabi ko na doon lang maglaro sa loob ng playroom. And maliliit pa lang yung mga bata, tinuturuan ko yung magbalik ng toys nila after maglaro. Doon hindi mawawala yun, yung mga bata pa naglalaro, gustong binubuhos lahat ng laruan. Kahit hindi naman lahat yun gagamitin nila, hindi ko alam bakit ganun, no? Binubuhos sila lahat ng toys nila. Maayos na dito sa kitchen, iniwan ko na yung egg dyan, tsaka yung bread kasi mamaya mag-grocery haul din ako. Dito ako tumagal maglinis sa oven dahil grabe yung splatter ng mantika dito dahil kahapon si daddy nagluto siya ng pork steak. Kapag mga steak talaga, si daddy ang tagaluto nun dito sa bahay. Siya yung mas magaling magluto nun. Yun nga lang, grabe talaga ang mantika. Kapag yun ang niluluto niya, sobrang talsik-talsik dyan. And naayos ko na yung mga dry dishes ito kanina. And itong mga to, ito naman yung mga bago. Yung ginamit ko kanina, yung steamer basket. And then yung mga basong nagamit namin ni daddy kanina. And wala na rin naman yung sink dahil nahugasan ko na naman lahat. Hindi pa dry yung mga hinugasan ko, kaya nandyan pa siya. Maya-maya siguro pwede ko na rin tanggalin yan. As always, 2 loads na laundry yung gagawin ko. Or baka mag-third. Kasi kailangan ko na rin labhan yung mga doormat namin. Nandun pa rin yung mga groceries sa harap ng gym area ni daddy. Sa ilalim ng hagdan. Hopefully, mamaya magawa ko na yan para matanggal na lahat yan dyan. Pero magpapahinga muna ako ng konti bago ko simulan yung pag-aayos ng grocery. Gusto ko rin mag-bake today, pero tingin ko hindi ko magagawa yun. Gusto kong gumawa ng lengua de gato, and gusto kong mag-bake ng banana cake. Pero itong saging ko, tingin ko bukas pa to mas okay i-bake. Ayan na guys ang bahay, maayos na ulit siya. Pwede na ulit magpahinga ng konti. Yung kids room, di ko pa naliligpit yun, pero baka hayaan ko silang magligpit muna nun. Grabe ang dumi doon. Grabe ang gulo. Sobrang busy na naman kasi sila kambal kahapon, kaya hindi sila nakapagligpit doon. Pahinga na muna ako guys and I'll see you all later. Pakita ko sa inyo yung room ng kids guys. Grabe ang gulo dito ngayon. Pati yung laptop ni Kyle, hindi pa niya nababa. And parang ang gulo ng desk, pero yun lang naman, yung may clothes si Shobi doon na nakatumpok. Pero binili niya sa akin na kailangan niya yung for school, kaya ni-ready niya na dyan yan. Malaman nag-test siya ng outfit kahapon. And hindi sila nagligpit ng bed. Even si Kyle, hindi niya binalik sa ilalim yung pull-out bed niya. Sobrang chaos dito ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero probably dahil busy nga sila kambal, inalang ko late na naman natulog yung dalawang yun. Kahapon, niyayaya din namin sila na mag-pickleball nila daddy, nila Kyle. Para naman may physical activity sila. Kaso ang sagot is no, dahil nga may gagawin pa daw sila. Di din sila sumama mag-SNR dahil nga marami pa daw silang gagawin. Hindi ko alam kung aabot ako magligpit ito mamaya after kong mag-grocery haul at ayusin yung mga groceries. Tingnan natin, then aayusin ko to kapag may oras pa ako. Kapag hindi naman, sila na magliligpit nito pag uwi nila. Maghihintay ito hanggang makauwi sila. And then sila na ang kailangan mag-ayos. It's 9:04 a.m. na guys. And sabi ko, hindi ko liligpitin yung room ng kids. Hayaan ko silang magligpit pag uwi nila. Pero hindi ko rin natiis guys. Niligpit ko rin. Pinulot ko lang kanina yung medyas ni Kyle pero tuloy-tuloy na. So ngayon walang nangyaring pahinga pa sa akin dahil inuna ko muna mag-ayos nitong room nila guys.
And mabilis ko lang naman pala siyang maaayos. Yun nga lang, inuubo ko sobra dito. 2 days na kasi yung inaayos yung bubong sa laundry area tsaka dun sa CR namin. Kaya nagka-grinder sila dito. Kaya ang alikabok. Kaya rin no Saturday ang aga kong nagayang umalis kay daddy. Dahil inuubo ko. Pag may grinder talaga guys, yung mga ganong tools, grabe ang ubo ko doon. Ina-allergy ako sobra sa mga dust na kinikreate kasi nun. Nakasara naman yung bintana namin. Pero talagang maalikabok pa rin. I don't know, silang lahat di naman apektado. Ako lang talaga. Para akong hinihika na talaga nung time na yun. Hindi ko talaga kaya yung ganong mga maalikabok. Yun nga, nakasara naman yung mga bintana namin. Pero parang pumapasok sa bahay yung mga dust. Pero again, ako lang naman yung apektado sobra. Like ngayon habang nililigpit ko to, grabe ubo ko ng ubo. Kaya pinagpag ko ring maigi yung higaan nila, tsaka yung mga kumot, lahat-lahat. So ayan na guys ang kids room. Ngayon masasabi ko na talagang naligpit ko na yung buong bahay. Ang di ko na lang naaayos yung grocery. Yun naman sadyang iniiwan ko dahil kailangan ko pa siyang ilatag para mag-grocery haul. So ayan na room ng kids guys. Baba na ako and magpapahinga na talaga muna ako. It's 1:30 PM na guys and tapos na akong maglaba. 2 loads ng laundry nga yung ginawa ko. Tapos na yung lahat ng clothes namin. So, zero na yung laundry ng clothes until mamaya pag uwi nila, malalagyan na naman ng laman yung mga basket namin. Ganun naman talaga, no? Never ending talaga ang laundry guys. Yung mga doormat, bukas ko na lang isa lang yun. Or depende mamaya kapag sinipag-sipag pa ako. Pero gagawin ko munang mag-grocery haul. Nalatag ko na yung mga groceries na nakalagay sa plastic. Ang kailangan ko na lang gawin, ilabas yung mga nilagay ko sa ref. And then, pwede na akong mag-grocery haul. Nalatag ko na lahat ng groceries, guys. So, alam nyo na ang kasunod, mag-grocery haul na tayo. Itong mga grocery namin, good for 1 month na to guys. Pero kung makikita nyo, wala ditong mga gulay. Dahil may malapit na bilihan dito. May malapit na palengke ng gulay. Kaya hindi ko na kailangan bumili ng gulay sa grocery. And mas mura din yung mga gulay dito sa amin. Yung lahat ng kailangang i-rep, ito nakalagay sa likod. Kaya ito yung uunahin nating i-haul. Dahil kailangan balik ko nito sa rep guys. Para di sila mato dito. And madami-dami yung mga nabili naming meat ngayon na katuwa. Hopefully, umabot ng 1 month yan. Though, naka-meal plan naman ako. Bago mag-grocery, gumagawa ako ng list and naggagawa rin ako ng meal plan. Kaso syempre, minsan di nasusunod naman kung ano yung meal plan dahil yung meat na gusto kong bilhin, hindi available. Kaya pinapalitan ko and then kung ano yung mabili ko, iniisipan ko siya ng panibagong lulutuin. So, ganun ang ginagawa ko, guys. Or kung ano yung staple namin, bibilhin ko na lang yun and then tsaka ko isipin ano yung mga pwede kong lutuin sa meat na yun. Pero after kong mag-grocery, gagawa na ako ng meal plan ko para din hindi ako nahihirapan na sa isang buong linggo, 2 linggo, at sa buong buwan. Nakalista na ako anong mga lulutuin ko. Pwedeng mabali-baligtad yun, pwedeng ma-move yung pagkakaluto kasi minsan hindi ko sila naluluto. Pero at least meron ako nasusunod na list. Alam ko na everyday, hindi ako mag-iisip kasi ang hirap kaya mag-isip kung anong lulutuin araw-araw. Simulan na natin mag-grocery haul guys para mabalik ko na rin kaagad yung mga kailangang i-rep. Nagluluto na ako ng dinner guys and bulgogi yung gagawin ko. So nagsistir fry na ako ng giniling. Dito na yung chopped onions ko and ito yung bulgogi sauce na gagamitin ko. Wala na ako nung bibi ko na bulgogi sauce and nakalimutan kong bumili sa SNR kahapon. Pero meron pa naman ako ito kaya gamitin ko muna to. Sobrang easy lang gawin ito guys. Kailangan mo lang stir fry yung meat mo. And then, nalagay mo yung bulgogi sauce. Lagyan mo ng black pepper and then lagyan ng onion. Ganun lang siya kadali. Kaya, isa to sa mga gusto ko niluluto na mga madalian. Tsaka kapag tinatamad ako or pagod na ako, ito yung mga easy na dinner or meals na pwede kong gawin.
Luto na yung dinner, guys. And nag-fry din ako, nag-egg. Kumuha ako ng sunny side up para may kasama yung bulgogi. Sayang nga wala kaming kimchi ngayon. Tsaka iba pang side dishes na pwedeng isama dito. Pero actually, itong bulgogi lang, itong ground pork bulgogi, at tsaka itong sunny side up egg, okay na rin naman sa amin to. Let's eat, guys! Good morning, guys! It's 5:30 a.m. again. Kailangan na namang bumangon dahil kailangan mag-prep ng baon nilang lahat. At least bukas, holiday, may pahinga. Ito ang itsura ko sa kitchen, guys. Ito ang mga ligpitin ko dito. Ito lang naman ang kailangan kong ayusin dito. Then, kailangan ko lang mag-prep ng baon nila. Kailangan lang magtanggal ng laundry. And then, kailangan i-fold na rin yan, ilagay sa mga closet. Sa sala, walang halos gagawin dahil maayos naman yan. Kagabi, niligpit ko yan bago kami umakyat. Pero, kapag tumambay sila dyan mamaya, medyo magugulo rin, of course. Kilos na ako, guys. And, I'll see you all later. Tapos na ako mag-prep ng baon nila, guys. Yung pork bulgogi din to. And then, nag-fry lang ako ng egg din. Para dagdag na ulam nila. Yung isang itlog ko, sumabog. Hindi maganda yung pagkakalagay ko. Pero okay na yan. Itlog pa rin naman yan. And hindi bibigo yung brand na ginamit ko. Pinakita ko sa inyo kahapon. And mas gusto ko yun. Mas masarap yun. Kaya pinicturean ko nga para next time, yun na lang yung bibilhin ko na brand. Hindi ko lang matandaan kung sa SM ko binili yun o sa mga Korean Mart. Happy Tuesday, guys! Mag-11 na, guys. And ngayon ko pa lang kayo iikot sa bahay. Pero kayo na pa ako tapos magligpit. Nakaidlip na nga ako actually. After kong mag-fold ng mga clothes, inantok talaga ako. And nakapag-power nap ako, guys. And parang inaantok pa talaga ako. Pero bumangon na ako. Tsaka pinakita ko muna sa inyo yung bahay. Kasi after nito, magbe-bake na rin ako. So probably magugulo na naman sa kitchen kapag nagsimula na ako mag-bake. Ito na yung laundry na fold ko. Yung mga nakasipit, hindi ko pa na-fold. Yung mga kailangang i-hanger, inakyat ko na din. Yan talaga una kong ginawa, yung pagpo-fold din para matanggal na yung laundry rack dito sa bahay. Kailangan ko na lang iakyat yung mga finold ko para mailagay sa mga closet. Medyo malamig yung panahon ngayong umaga. Kaya rin siguro nakatulog ako or talagang antok na antok lang ako and kulang pa sa tulog. Kaya kanina habang nanonood ng YT, nagpapahinga ako, nakaidlip talaga ako. Gusto ko pa nga umidlip sana. Pero tingnan natin. Gusto ko rin mag-bake na ng banana bread. Hindi ko alam kung taga-unang gusto kong gawin. Pag nakikita ko kasi yung saging dun sa may oven, nare-remind yung sarili ko na kailangan ko na siyang i-bake. Okay na siya ngayon ripe na talaga siya. Ito na yung tamang time para i-bake yung banana dahil okay na yung saging and mas maganda yun kapag overripe na yung saging. Wala na yung sampayan ko sa baba ng hagdan. Mas maayos ng tignan. Dito naman sa kitchen, naayos ko na yung mga dishes na kailangan balik sa pwesto nila. And hinugasan ko na rin yung mga ginamit ko kaninang umaga. Nakapagpunas na ako ng dining table at saka ng counter dito. Itong oven rin, napunasan ko na rin ng konti. Konti lang naman yung mga tumasik na mantika dyan kanina. Yung rice, nirefill na to ni Daddy kagabi. Hanggang ngayon tutuwa pa rin ako sa rice dispenser namin na to. Sobrang aesthetic lang talaga siya. Ang alam ko hanggang 7 kg yung kayang ilaman yan. Kasi ngayon 5 kg yung bigas na nilagay namin dyan. So ito na nga yung banana, guys. Kailangan ko talaga siyang i-bake. And nakalabas na rin yung egg na gagamitin ko plus yung iluluto ko para sa lunch ko mamaya. Hopefully, after lunch, makapagsimula na akong mag-bake para pag uwi nila mamaya, meron ng pang-dessert. Ang dami kong gustong gawin. Gusto ko rin gumawa ng lengua de gato. Gusto ko rin gumawa ng graham bars. Yung sipag na lang ang kulang. Grabe, no? Yung sipag talaga. Kailangan kumilos lang talaga ako para magawa ko lahat yun. Actually, madali lang sa akin lahat yun. Ang problema lang talaga, ang nahihirapan ako is yung dishes after. Yun talaga ang problema after mag-bake, yung dishes. Yun yung super nakakatamad na harapin after magluto, after mag-bake. Yan talaga yung pinaka-hate kong gawin. Yung maghugas at saka yung magplancha. Yan yung mga ayaw na ayaw kong gawin. Tsaka maglinis ng CR. Pero syempre wala tayong magagawa. Kailangan pa rin gawin. Ayan na guys, ito sa baba. Akit naman tayo. Pakita ko sa inyo yung kwarto. Naligpit ko na rin yung hindi ko napakita yung before.
Pasok naman tayo sa master bedroom, guys. Kanina ko pa niligpit to, nung inaayusan ko ng damit si daddy. Inayos ko na rin kaagad siya, pero hindi na ako nakapag-vlog. Inayos ko lang yung damit ni daddy, tapos inayos ko na tong kwarto. Hindi ko dala yung cellphone ko, naiwan ko sa baba. Hindi na ako maba para kunin pa. The usual lang naman, guys, ang kailangan lang ayusin dito, yung higaan. Actually, yun lang ang ginawa ko halos. Yung higaan lang naman yung niligpit ko, kaya hindi ko na pinakita sa inyo. At saka may mga ilang pinasong sinampay pala ako sa window. Yun lang naman yung tinanggal ko. Ayan guys, ito sa master bedroom. Pinakita ko sa inyo na bukas lang is yung mga lamp lang niya. Itong itsura dito kapag ganyan lang ang lighting. Ang warm and cozy lang, parang ang sarap bumalik sa higaan. Pero bawal bumalik sa higaan guys, dahil marami akong planong i-bake today. Plus for dinner naman, plano kong gumawa ng Korean soy garlic or tempura kung alin ang una kong magagawa. So ayan ang master bedroom guys. Baba na muna ulit ako. Magpe-prep naman ako ng lunch ko and then tingnan ko kung makapag-bake na ako. Pakita ko rin sa inyo yung kids room guys. Wala akong ginawa dito ngayon. Yung mga bata nag-ayos ng room nila. And good thing naman, nag-ayos sila ng room ngayon. Wala naman nakakalat sa mga desk. Yung computer lang ni Kyle, laptop niya, kailangan niya ng ibabayan. Pero dito kasi nagla-laptop si Kyle ngayon dahil pag uwi niya ng hapon, kapag walang class, madalas ito kami tumatambay, nag-iisi kami kasi ang init. Wala ring mga hanger or damit sa harap ng closet nila. Maayos yung room ngayon and good thing naman bawas sa gagawin ko for today. So ayan na guys ang kids room. Baba na ako, magpe-prep na ako ng lunch ko. See you all later. Tapos ko nang gawin yung banana cake guys and sasalang ko na rin to sa oven. Naka-preheat na rin yung oven ko. Hindi pa ako nagla-lunch. Magla-lunch ako pagkasalang ko nito. Habang hinihintay ko siya, kakain na rin ako. Tapos ko nang i-bake yung banana bread guys. And ang bango-bango sa bahay. Matutuwa yung mga bata pag uwi nila. May pamerienda na ulit yung mga bata ng ilang araw. Kung gusto nyo rin guys ang matutunan itong gawin, you can join my online workshop. PM nyo lang po ako sa FB. Ito na yung first batch ng lengua de gato. Meron pa ako nakasalang sa oven na isa pang tray. And then, meron pa akong mga ipapipe pa ulit. Hindi ko pa siya natitikman, pero it looks so good and it smells good. Pati pag gumagawa ko ng ensamada, meron na akong magagawa dun sa mga leftover na egg whites. Kinukul ko lang to completely and after that pa din nalagay sa airtight container. And pwede na rin tikman guys. Ayan na lahat na nabake ko guys. Naka-4 na salang ako nung cookies, nung lengua de gato. And ang sarap niya. Ang problema ko lang, nadulus niya yung crispiness niya. Siguro, matagal ko siyang naiwan sa labas or nailagay ko siya sa container kaagad na medyo mainit pa. Kaya itong huling batch, pagkalamig kaagad niya, nilagay ko kaagad sa airtight container. Update ko kayo later kapag nawala pa rin yung crispiness niya. Naka 10,794 steps na ako guys. And ito yung workout na sinusundan ko. Yung 10,000 steps na workout to. Ang gusto ko rito, meron ding kamay. Nasasabay ko dun sa lakad, sa walking. And grabe yung pawis ko. Katatapos ko lang halos guys. And tinan niyo yung mukha ko. Ang pula-pula ko. Malabas na yung pawis. Medyo nakabukasin nga yung electric pan habang nag-workout ako kasi ang init pag di ko binuksan yung fan. So, medyo may hangin pa rin. Pero yung likod ko, pawis na, tumatagaktak na yung pawis ko ngayon. Hindi ko pawisin sa mukha kasi talaga sobra kahit sa leeg. Pero sa likod ko, yun, umaagos na yung pawis. At isa kapag walking pa rin ako nakapag-exercise ako kahit nasa bahay lang. Hindi ako nakakalabas dahil ang init nga, pero natuloy ko pa rin pag-exercise ko. Kung gusto nyo rin mag-workout sa bahay lang, try nyo rin tong ginagawa kong exercise. Kung ayaw nyo lumabas, nainitan din kayo katulad ko and then wala naman kayong treadmill sa bahay, effective din to and ang maganda pati nga yung arms na exercise. Ito yung pina-follow ko na video guys. Ilalagay ko yung link sa description box. Nagluluto na ako ng dinner guys. Honey soy garlic chicken wings yung gagawin ko. And ito na yung chicken ko. Lagay ko na lang sa screen yung mga nilagay ko dyan sa chicken. Para kung gusto nyo rin siyang itry. And then, after ko mag-fry, tsaka ko gagawin yung sauce. Fry ko muna itong mga chicken guys. And pakita ko sa inyo mamaya. Try ko mapakita yung sauce.
Luto na yung chicken, guys. And pinapatos ko na lang kay daddy. So, ito na yung honey soy garlic na chicken wings. And okay naman daw yung lasa ng sauce. And natikin ko na rin chicken sa kanila. Masarap daw yung chicken. Ano ba yan? Tumatalon yung chicken. Buhay! Ito na yung honey soy garlic chicken wings, guys. First time ko na kasi niluto to dahil hindi ako mahilig magprito. Pero sobrang favorite ng mga bata ang chicken wings at saka yung honey soy garlic. Kaya tinry ko siya. Let's eat, guys!